Sa aking nakaraang video ay aking ibinalita na dinoble na ng China ang mga barko nito sa West Philippine Sea, lalong-lalo na ang kanilang mga Navy warships. Matapos na mataan ng Pilipinas na umabot na sa 11 warships, ang dineploy ng Chinese Navy sa ating territorial waters, na nagpapakitang mas nagiging agresibo na ang galaw ng bansa. Napabalita rin na nangangamba na ang mga Pilipinong mangingisda doon na pumalaot sa West Philippine Sea dahil sa presensya ng China at hindi rin sila kayang protektahan ng ating Navy at Coast Guard dahil iilan lang din naman ang ating mga patrol vessels. Nakadeploy na halos karamihan sa mga malalaking barko ng Pilipinas, ngunit sa sobrang laki ng West Philippine Sea ay hindi rin nila kayang bantayan ng buong teritoryo at makikitang dapat na talagang magdagdag ng patrol vessels ng Pilipinas. Nanawagan din ng ilang senador na palakasin palalo ang ating hukbong sandatahan, ngunit sa aking opinyon lamang ay dapat sila ang gumagawa ng paraan dahil sila ang may kapangyarihan upang bigyan ng malaking pondo ang kasalukuyang AFP Modernization Program upang makabili ng mas maraming kagamitan ng Philippine Navy at ibang ahensya. Nasabi ko na rin noon na maraming bansa ang nag-o-offer na tulungan ang Pilipinas laban sa pagbabanta ng China sa pamamagitan ng pag-offer ng kanilang mga defense equipment, lalo na ang kanilang mga guided missile frigates, at handa silang magtayo ng shipyard sa bansa. Ngunit habang wala pa tayong nabibiling mga bagong warships at hindi pa dumadating ang mga in-order ng Philippine Navy at Coast Guard, ay kailangan natin ng pansamantalang magbabantay sa West Philippine Sea dahil hindi na makontrol ang mga aktibidad ng China. Kaya sa bagong balita na ating nakalap, magpapadala ang Amerika ng mga barko nito sa West Philippine Sea, lalo na ang mga patrol vessels ng US Coast Guard, matapos manawagan na ng tulong ang Philippine government mula sa kanila dahil hindi na kinakaya ng ating Navy at Coast Guard ang pagbabantay sa ating sariling territorial waters. Ito din ay matapos magsabi ang China na mang-aaresto sila ng sinumang manghihimasok sa West Philippine Sea, kaya natatakot ang ating mga mangingisda na maglayag sa ating sariling katubigan at nanawagan silang maprotektahan laban sa puwersa ng China. Malaking tulong ang pagdating ng US Coast Guard vessels sa West Philippine Sea dahil hindi basta-basta ang kanilang mga patrol vessels, katulad na lang ng mga Legend class cutter na mas malaki pa kumpara sa ating Tarlac class landing platform vessel at para na ding isang warship dahil sa dala-dala nitong armaments at equipment. Armado ito ng isang Bofors 57mm naval gun na nagsisilbing main weapon ng vessel at isang Phalanx close-in weapon system bilang proteksyon laban sa mga missiles at aircraft, at pwedeng-pwede din ito magdala ng mga missiles katulad na lang ng RIM-116 rolling airframe missile na kalimitan lamang kinakabit sa Navy warships. Maliban sa mga Coast Guard vessels, nakadeploy na rin ang mga MQ-9 Reaper drones ng US Marines na kasalukuyang ino-operate sa hindi sinabing Air Force Base sa Pilipinas, nagagamitin din sa surveillance at intelligence mission sa West Philippine Sea upang mabantayan ang lahat ng galaw ng China. Ito umano ang pinakaunang overseas deployment ng mga MQ-9 Reaper drones ng US Marines, at ang binabantayan talaga nila sa ngayon ay ang Ayungin Shoal na kung saan nakaistasyon doon ng BRP Sierra Madre. Ayon sa tagapagsalita ng US Armed Forces, pagpapakita nila ito ng suporta sa Pilipinas, ngunit limitado lamang ang kanilang magagawa sa ngayon dahil hanggat walang nangyayaring armadong pag-atake sa ating mga personnel ay hindi rin pwedeng manghimasok ang Amerika. At maliban sa Amerika, nangako din ang Japan na tutulungan nito ang Pilipinas na panatilihin na ligtas ang West Philippine Sea, at sinabi ding magdedeploy sila ng kanilang mga Coast Guard vessels upang tumulong sa pagpapatrolya sa ating teritoryo. Ramdam din naman ng Chinese government ang mga aktibidad laban sa kanila
at kinundina nito ang Estados Unidos dahil sa mga deployment nito ng mga armas sa Pilipinas dahil nakikita nila itong banta sa kanilang seguridad at soberanya. Kinundina ng Chinese Defense Ministry ang patuloy na deployment ng mga US missile system, lalong-lalo na ang Typhoon missile launcher na sinabing dineploy lamang para sa balikatan exercise, ngunit hanggang sa ngayon ay nakaistasyon pa rin sa Pilipinas. Nangangamba ang China sa missile system na ito dahil may kakayahan itong magdala ng 4 na Tomahawk land attack missiles na may maximum range ng nasa 1,600 kilometers na kayang-kaya abutin ng mainland China, kaya matindi ang kanilang pagkalampag na alisin na ito ng Amerika.